Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, May 24, 2024 at hirap-hirap pa rin yung index natin. So bumagsak pa siya kanina, no? So buti na lang medyo nag-bounce ng konti yung index natin. Pero nag-drop pa rin siya kasi kahapon medyo malakas yung sipa ng closing natin. Binawian naman siya for today's trading natin. So nag-drop ng negative 0.6% si Philippine Stock Exchange natin. Nag-close tayo is 6,619.89. So super sideways pa rin yung galaw dito sa market. So siguro sumabay nga lang tayo sa galaw ng US market. Kasi kapon, di ba nag-close tayo maganda, sa kanila naman, yung futures at saka yung trading nung nakarang araw sa kanila is okay. Pero kagabi, kung napansin mo, halos mag-drop lahat ng US stocks natin, maliban kay yung pinag-uusapan natin, si Nvidia. So nag-up siya ng 11% kagabi. Ayan. So sayang, hindi tayo nakapwesto kay ano kay Nvidia natin. Ayan. Pero ang good news naman, kahit paano, kahit bagsak yung stocks nga natin, meron tayong 203.34 million net foreign buy sa market. Ayan. So tingnan natin. Ang tinamaan sa market is properties. Ayan si SMPH at saka si Ali. SMPH bilang nag-drop ng negative 4.18%. So medyo ayaw pa nila sa mga blue chips na stocks. Ayan. So yung mga gumalaw for today's trading natin, si Ani, nag-up siya ng 4.11%. So ilang araw na rin nagtitrending si Ani. So talagang ano siya, meron siyang trading volume kaya medyo gumagalaw nga yung price action niya. Hanapin natin yung resistance kasi nag-move na naman kasi yung price action niya. So meron siyang 80.18K na net foreign buy sa market. So, maliit lang naman yung foreigners. Tapos si Aldi, di ba, out of the blue, medyo nagbe-breakout yung candle natin. Pero pag tinignan mo kasi yung chart ni Aldi naman, parang pa-reverse, nag-start na nga mag-reverse yung price action niya kasi nakita natin is bukod sa higher low formation siya sa chart, meron din po kasi siyang magandang uh, net income. Ayan. So mamaya, hindi ko tanda yung net income. Pero okay siya. Tapos si APX natin, nag-drop, negative 2.3%. Medyo matagal na natin hindi na pag-uusapan si APX ng mga more than itong week na to. So, puro drop siya ngayon. Pero net foreign buy siya ng 4.33 million. So yun nga sabi natin yung dahilan naman kaya pumitik ng malakas yung mga mining natin last time, yung gold prices medyo nag-pullback yung gold prices natin kagabi. Ayan, so or kahapon. Kaya siguro medyo nag-pullback din to. Tapos si RCI is okay ulit yung chart niya. Gumaganda. Parang wala siyang paki doon sa yung parang nabasa natin na negative niya sa kanya. So tuloy yung technicals niya 5.26%. So positive itong si RCI and then meron siyang 297K na net foreign sell. Tapos si Converge, ayan, pahinga muna si Converge. Negative 0.19% and meron siyang 5.10 million na net foreign sell. Ayan, di mo na siya gumalaw. Tapos siguro to si Apollo, ayan, medyo nag-weekends. So wala talaga news, no? Wala naman news na lumabas sa kanya eh. Negative 14.21%. Ayan, nangulong ulit si Apollo na rin. So, pero maganda kung matimingan mo siya, no? Kasi yung galaw niya, malakas yung mga pitik na to si Apollo. Meron siyang 153K na net foreign buy dito sa markets natin. Ayan. So hopefully by Monday, mas maganda yung galaw natin kasi yung US market, di ba, laglagan kagabi, para naggana naman siya, nagbabounce. Kasi nag-ano sila puro all-time high si Nasdaq, si Dow Jones, ayan, nag-profit taking. So tignan natin kung tutuloy yung galawan po nila. Tapos malapit na rin naman yung katapusan para sa mga bagong inflation report. Ayan. So, hopefully, mas mababa sa US. Sa atin kasi, tumaas, di ba? So, hopefully, bumaba siya para mabawasan na yung interest rates. Ayan. So, yan po yung kaganapan sa market. Disclaimer ulit doon sa mga nandito sa channel natin as usual. Please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabi natin, yung ating review is for education purposes. Huwag mong gamitin to para mag-buy, mag-sell, o hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bili naman. And then follow mo po ako dito sa ating Collaborative Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa mga reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Ayan, kung gusto mo makita yung mga trades natin na stocks. And then sa mga nakasubscribe, check mo lang po yung ating mga daily trending stocks review. So yung mga uploaded videos na, may mga suggestion na pala dito. Ayan.
Namula ako doon. Kasi ito yung, ano, yung usual na nakita ko. So meron tayong mga trending stocks review plus by Saturday may webinar si tama ba si One for the Money na YouTube vlogger din natin. So pwede kayong mag-click o mag-join dito sa mga links na nandito sa video natin na pa. Okay? Company reviews, mga profit or loss, sample trades, indicators. Ayan, check mo na lang po. Aral ulit tayo kasi weekends. Fundamentals, risk management plus yung ating mga PSE market learnings naman. Okay? So follow mo din po ako dito sa ating Club Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. So pullback ulit si crypto nasa 67K. Umakyat pala yung cryptos natin kasi may ETF pala na nilabas para kay Ethereum. Kaya pala nag-upsurge ng 15% yata yung nakyat ni Ethereum nung isang araw. So yun na po. So yung ETFs natin sa kanya, ayan. So nakakatulong yung mga news na yun para sumipa-sipa yung mga cryptos natin. Okay, so follow mo na lang po yan. So dito naman sa Facebook account, follow mo ako para updated kayo sa mga posts or dito sa Facebook page. Butikipik yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US and cryptos. And sa Twitter is yung mga news naman. Wala pang summary si Philippine Stock Exchange natin. Inahanap ko siya kanina para ma-post natin. Wala, no? Wala pa. So, hindi pa siya lumalabas. Okay. So, basahin na lang natin kung ano yung mga na-post natin for today. So, EI Corporation signs 1.79 billion project contract with Cavitex. So, baka sa Monday na natin maramdaman yan. Tapos, SEC approves plan from New York Stock Exchange, CBOE, Nasdaq for spot Ether ETFs. Ayan. So, yan po yung catalyst pala ng crypto nung nakaraan. Foreign funds bot, ito yung mga binili. Metrobank, ASEN, SLF, FPH, CNPF, EMI, FCG, ACLPG, SM, Robinson, Globetel, at saka si Dito. Ito yung mga binenta, BDO, BPI, Security Bank, APF, Gen, SEC, DNL Monde, Aboites, Costco, Ailey, Ritz, Crate, Converge, SEB, Bell, at saka CPHR. All day, ayan. So ito na yung catalyst natin kay All Day. Nag-up siya ng 10.2% sa first quarter earnings. Ayan, maganda kasi yung earnings niya. Annual at saka first quarter earnings. ASEN executes short-term loan agreement with 1.2 billion pesos. Laki, no? GCash targets 2025 IPO. Ayan, baka ito yung nagpapitik kay GCash natin. Valued at over, laki, no? 2 billion USD pala itong si GCash. Kasi international na si GCash, di ba? So yung mga OFW, actually pwede mo nang gamitin si GCash. Dito sa Malaysia, meron na to eh. So pwede ka na magpadala through GCash. Ito yung closing natin kanina, 6,619.89. Ayan, so anyway, nasa good pa rin, negative 0.6%. Sideways to sideways yung ating mga big caps. CREC, sa June na to lowers IPO price at 2.7. DMCI bags 5 billion contract for Cavitex Links. Hindi ko nakita sumipa si EEI pero si DMC sumipa siya, di ba? Kapon. CREC is conducting is public offering. So ang data, ang offer period, next week na pala to, May 27 to 31. Tapos listing date is June 7. Ayan. So gaano kabigat ba itong 5 billion yata ito CREC natin. Hindi ko nakatanda. Ayan. So tignan natin kung ma-review natin yan. New president in MER, meron daw. Vista Land sets 30 billion capex budget. O nagbi-breakout na rin si BLL. Pinma kanina tinitik siya Meron siya 3 million na volume eh. Pinma Corporation starts construction of 700 million Pampanga panel plant. Aldi, okay na. So pumitik. Bloom, pumitik ba si Bloom? Manila Casino revenue can improve 15%. Kahapon pa yan eh. Okay, mahina yung piso. So yung mga papadala ngayong katapusan, medyo malaki po yung palitan nyo. So dito sa Malaysia, nung nakaraan last month, 12 ang palitan eh. Pero ngayon, nasa 12.3, 12.4. Ba, laki na rin yun, di ba? Yung mga point something na dinadagdag niya. Ayan. So ito yung mga ex-date, payable dates, Iris Globe Keeper at saka si Crown. Maynilad gets 10 billion loan from Metrobank, share buyback si Costco at saka si Ali.
SM Prime to offer a first tranche up to 20 billion pesos, 3-year bonds with oversubscription option of 5 billion peso. Ayan, mukhang ayaw yata ng investor yan. Si Mer, GX Metals partner with Meralcos Empower, CREC, ASEN raise its credit facility agreement, Ali share buyback, PINMA, okay, parehas na lang yan. SMPH, okay, yun. Utang sa market. Apex Mining, ano ba nangyari dito? Safe bet amid peso boost. Ayan. CREC, IPO, upcoming. Okay, so nabasa na natin lahat. Yung galaw sa US market, ayan o, laglagan kahapon Dow Jones. Negative 1.53%. Pero pabawi naman na siya ngayon. Ayan. So kung nag-close sila na maganda ngayon, baka Monday okay din yung yung galaw po na market natin. Ayan. So patalastas ulit dun sa mga bago dito sa channel natin. As usual, please double check na lang po yung ating Patreon channel. So kung gusto mo ng guide sa trading, investing sa Philippine markets, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Ayan. So usually, second day of the month yung start ng cycle naman natin sa kanya. Okay? So check mo na lang po yan. Punta tayo dito sa galawan ng chart. So, pahapyaw dito sa mga indicators natin. Ano ba sinasabi ng mga to? Okay. So, based dito sa galawan natin, okay, very good. 203 million. Net foreign buy, kailan? Negative 0.6%. Yung loss ng index, medyo nag-drop siya. So, ganun pa rin naman. Hindi natin naalisin yung sideways pattern ni PSE hanggat wala tayong breakout yan sa 6,700. So ang saving grace na lang na market natin, meron naman siyang trend. Kahit pa paano, hirap na hirap siya sa 6,700. Ayan. RSI medyo mahina, nasa 50 lang. Medyo bullish naman yung MACD formation. Medyo mahina pero bullish pa rin naman kasi nakabuka yung yung blue dito sa ibabaw ng red line. So yung tinamaan sa blue chips, ito si SMPH 4.18, Ali 1.87, Security Bank minus 2.14, Cebu minus 1.9, AC minus 1.28, MER minus 1.55, sino pa? JT Cap minus 0.64, DMC minus 0.72. Okay? So laglag yung mga winners natin kapon. Tapos ang pumitik na blue chips, PLDT, ayan, bumawi siya. 1.43, Jollibee, 0.44%. RCI yun i-reach, na-bounce 2%. Okay. So yung mga galawan. Tapos dito naman sa mga sa mga movers, si Pinma, ayan. So may volume si Pinma. Nag-solid yung Sa end of the day ba to? Hindi siya kasama sa silipin na lang natin. Hindi kasama eh. Okay, so unti-unti naman pala umakyat yung yung galaw niya. Marami din, no? Nasa 3 million din siya. Ayan, may bago ulit tayo babantayan. Pagkatapos ni Apollo, ABG, malit lang yung volume nito. 41K, 7, ito, may 3 points. Si 7, oh. Nag-9 na si, nag-9 na si 7-Eleven natin. Yan. Hindi natin pinapansin. RCI, ayan, pumitik siya. 5%. Honey, 4%. Aldi, 4%. Pizza, may volume din, 3%, si Web 3%, ba umataw si Web Dito, ayan, si dito 2.36. CPG 1.72. Okay. So yun lang. Tapos dito sa mga losers, Apollo 14% nga. So sinagad na niya sa support. Okay, tapos si PHA, ayun lang. Nangulong si PHA natin. Minus 7%. Sino pa? SMPH 4%, IMI 3%, SSP. Maraming nag-drop na yun, no? Pati si Monde. Si Monde pala, 3%. Si Bell, 3% din. Ang dami nag-drop na yun, no? SCC, 2%. Kinain din niya yung pitik niya kahapon. Security Bank, minus 2.14%. Ay, nag-drop siya, oh. Sobrang hina ni Security Bank natin. Okay. So yun lang po yung mga major movers. Punta tayo dito sa US. Ayan, mukhang okay naman yung futures nila. Kagabi di ba nung nagbukas tayo ng ng futures, tanda ko malakas siya kaya nagulat ako second half ng trading dito sa sa US market biglang bumagsak.
Yan, yung hawak kong semicon bumagsak kagabi. Ayan, pero winner naman siya nung isang araw. Kinain din. Ayan, kinain niya. Daming mapulang-mapula, European markets, mapula, and Asian. Mapula din pala dito sa Asian markets. Pero maganda lang kahit papaano may pumupondo yung mga foreigners natin, no. Bitcoin, ayan, naglaglagan na. So pagkatapos ng announcement, biglang naglaglagan, no. Ayan, opportunity na lang doon sa mga nag-accumulate dito sa crypto. Ayan, wala tayong makitang berde, puro laglagan sila. Naubos yata yung pera dito sa cryptos. Ayan, balik tayo dito. Pag-usapan natin na mabilis yung ating mga trending stocks. Okay. Ani, so tataas na natin. Oh. May volume siya. Oh. Yung volume ni Ani natin. So, tingnan natin. Mukhang pinipitik siya. Oh. Ayan, overbought na siya ng konti. Pero solid yung yung pinaka-RSI ni tsaka yung MACD, hindi natin masyadong makita, no? Pero okay din siya. Okay din yung galaw niya. Ayan. So, nag-breakout na siya, no? Kung sisilipin mo, may breakout siya dito. Ayan. So, ito yung usapan natin kahapon, di ba? Kung sabi natin, parang mataas naman yung nilalagay natin. Ayan. So, halos mapuntahan na rin pala niya eh. Ayan. So, yan. Maganda, maganda pa nag-break yung 0.8. Kasi ito parang gap to na malaki eh. So, next yan, di ba? Ayan, piso na yan. Piso. Panalo yung sino ba yung nag-invest dati dito na 0.5 ang bili? Panalo siya, di ba? O 0.5 o 0.7 yung bili niya. Alam ko panalo na yun eh. Kasi naman yung investor natin na pinagbentahan. Ayan, so 0.8 na. Yan na yung next na usapan natin kasi maganda yung maganda yung galaw ni Ani. So meron siyang malakas na trend kasi above siya ng MA9. Catalyst, wala po akong alam. Alam ko lang meron siyang volume. 411% ang gain and then 80K net foreign buy. And maganda. Maganda yung ginagalaw niya. Kahit na yung mga earnings nga, sabi natin, ayun negative 5,000%. Pero okay, trade siya. Ingat na lang, di ba? Siyempre, parang Apollo. Oldie. Okay, so ito medyo nabuhay na si ito na ba yung start ng mga billiard stocks? Kasi si BLL, ayun pumitik pala si BLL nag 4% si Medic kaya. Si Medic na lang yung ayun, nakaporma si Medic. Okay. So, very good sa mga billiard stocks natin. Ayan. So, meron na siyang breakout and on the way siya yung breakout na yan. And then, on the way na siya sa MA100. So, yan na. Yan na. Next na babantayan natin, 0.15. Ayan. Kasi yung annual earnings niya, 22%. Yung first quarter earnings niya, 9%. So, okay naman, di ba? Okay naman pala si Aldi. So, 4% gain and 19.83 net foreign buy. So, malit lang naman. Mga locals yung nagpitik ng price action niya. Ayan. Hopefully may follow-up to si Aldi. Kasi lagi tayo Libisti stocks kanina umaga, di ba? Pumitik na naman RCI, yung galawan ni na RCI. Ayan. So, very good. Okay, so yun na lang muna. Projection natin sa kanya. And then next is EPX. Ayan. So, hindi pa nakakahanap ng support. Puro gap down pala si EPX. So, medyo broken na yung trend natin. Yung super trend. Pwede ba to? Fibonacci tayo kasi kung nagpo-pullback si gold, pwede maapektuhan to, di ba? So, pwede dyan or pwede dito. Kasi ito yung, di ba, sakto siya. Sakto yung natin dito sa support. Medyo butas ng konti. Tingnan natin by next week. So, 0.382 is 3.61. Yan na lang ilagay natin na support. Sakto naman eh. O kung medyo ayaw mo siya, kasi medyo pabagsak na po yung direction niya. Ayan. So, dito na lang. From 3.6 to 3.7 yung support natin. So, negative 2.3, net foreign buy 4.23 million. So, dito tayo nag-expect ng bounce. Hopefully, may bounce naman siya. Kasi, medyo malaki yung accumulation niya dito. Tignan mo, puro buying to eh. Tapos, ito lang yung selling natin, maliit lang. And hopefully, bumalik si APX natin. So, bantayan nyo na lang po kung meron kayong hawak. Yung RSI is dito sa 50 level natin. Next, RCI. Although nagpo-pullback si RCI, tinitingnan ko siya, buhay na buhay pa rin. No? So, kailan ba lalabas yung news natin doon sa Magkano ba yun? Yung bibili niya? Tama ba? 5 billion o 700 million? 750 million yata yung o 570. Ayan,
Napagbabaliktad ko yung numbers. Ayan, so yan na lang po yung trend niya, kitang-kita naman. So meron siya magandang trend. So actually kung yung closing niya kahit na medyo nag-pullback pa siya, okay pa rin eh. Maganda pa rin siya tignan, di ba? Kasi yung RSI niya nabuhay ulit Yan, nabuhay siya ulit. Okay? So projection, so kung matutuloy yan na mag-recover dito 4.9. 5%, 5.26% up, 4 sinagad siya. And then negative 297K net foreign sell. Next, Converge. Pahinga muna tayo mga ka-Converge. Siya, undecided yung candle. Pero kung magko-conso siya and then dyan lang naman magstay sa bandang taas, okay na rin. No? So ito yung support niya dito. Ngayon, medyo nauntog siya. Nahirapan siya dito sa area na to. Dito yata projection ko 11.4 last time. So pahinga muna si Converge natin. Pero okay pa rin naman kasi overbought pa yung yung RSI. Tapos yung MACD is bukang-buka naman. Negative 0.19% and then 5 million net foreign sell. And lastly, mga ka-Apollonatics. So ganyan talaga yung galaw niya kaya budget mo na lang kasi pag pumitik naman is sobrang lakas naman nito. Ayun halos 20% yung isang pitik ni Apollo natin. Ayan. So nung umaga nag-gap down na siya Ito yung opening niya 0.0128. Okay, so ayaw niya di hanap tayo ng support MA100. MA100 ang pinaka-support natin. Ayan. So hopefully mayroon siyang balik. Tingnan natin pag pinitik ulit yan. Okay, ayan. So ito siguro medyo nanghina. Humina di ba? 37 million, tapos 9, tapos 3, tapos 2. Ayan, pababa yung volume natin. Negative 14% si Apollo natin. Ayan, sama yan sa volatility. Di ba? Pag tumaas naman is ang laki. Ayan, so yun lang muna yung ating review for today's trading natin. So, sobrang hina ni blue chips natin. So, may mga gumalaw naman doon sa mga individual na stocks. Okay na rin kahit paano. At least may mga magandang trades naman si PSE kahit doon sa mga penny stocks natin. Hindi naman overall bumabagsak. Pero yung mga major natin, sino properties talagang babagsak pa rin yung price. Ayan. So yun lang muna. Aral na lang tayo over the weekends. Bago tayo close, please don't forget to subscribe. Follow mo na lang po ako dito. Join ka sa group. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, follow mo na lang. And Patreon po so magkakatapusan na naman. Yung mga gustong sumali sa trading group, sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.